Inanunsyo ng Philippine National Police o PNP na umabot na sa 985 ang bilang ng mga tiwaling pulis ang nadismiss sa serbisyo bunsod ng mga kasong administratibo dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang mga ilegal na aktibidad. Naitala ito mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Benamin Acorda Jr., ang naturang bilang ay mula sa 3,932 na tiwaling mga pulis na inimbestigahan at nilapatan ng disciplinary actions para sa kanilang mga administrative offense at pagkakasangkot sa mga iligal na gawain na resulta ng pinaigting na internal cleansing program ng pambansang pulisya mula July 1, 2022 hanggang January 10 ngayong taon. Sa 985 na na-dismiss na tiwaling pulis, 65 ang nagpositibo sa illegal na droga at 43 pa ang involved din sa ipinagbabawal na gamot. Officers got charged with regards to the statistics. With regards to the percentage, it's 0.25%, what we call that, of the overall police force. Nasa 230 na pulis ang ibinaba ang ranggo. 1,701 ay suspendido, 694 ang reprimanded, 134 ang nilapatan ng salary forfeiture, 79 ang restricted to quarters, at 109 naman ang na-deny ang pribilehiyo. Tiniyak ni PNP Chief Acorda na ipagpapatuloy ng pambansang pulisya ang agresibo at matapat na kampanya laban sa illegal na droga, batay na rin sa kautusan ng Pangulo. We gave emphasis on the implementations of the projects that we wanted it done, especially on the legal drugs. Pinagtutuunan na pa rin natin ang pansin because we know very well that the illegal drugs remains a problem when it comes to criminality. Maraming crimes na i-rate dyan. We will be addressing the drug problem both kasama yung sa demand at saka sa supply aspect. So we will continue. Still the same approach, but we want it more aggressive. Samantala, ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, mas palalakasin pa nila ang kampanya sa anti-drug sa mga komunidad. Naisakatuparan din nila ang kanilang commitment na mapatatag ang anti-drug abuse councils at maipagpatuloy ang kanilang commitment sa ilalim ng Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy. Kasama dito ang tuloy-tuloy na monitoring sa Community-Based Drug Rehabilitation Program, pagtatayo ng Special Drug Education Centers and Programs at sa anti-illegal drugs commitments ng mga lokal na pamahalaan. Batay naman sa CBDRP Quarterly Report, umabot na sa 17,128 na individual ang sumailalim sa kanilang kustodiya base sa report ng 8 rehiyon nitong December 1, 2023. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Manlapas, Humahataw.